in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Out of 50, 7% just declared the goal. So we consider it related to item B, this proposal, any motion for the suspension of the law. Kapitan Wada, ang secretary sa okay, so, good morning natay ako bisita karon no si Ma'am Sergal Rasan, National Secretary General of the United National Public Transport of the Philippines. O ako si Sir Lance Maglasan Espiritu, President Founder of the E-Sakay, and pada tuan sidel bisa si Ma'am Turay Rodero sa tuan City Accounting Office. Ako sa unang pag-present sa tuan bisita silang Ma'am Sinigal. Ato po yung analysis ng tuan si Ma'am Lucille Maglasan, President of Arlene, si Sir Galileo Maglasan, President of Misamis Institute of Technology. To all barangay leaders, fellow public servants, distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong buntag sa tanan. Ako si Cherigal Maglasan, Vice President sa Our Lady of Triumph, and at the same time, Secretary General ng United National Public Transport of the Philippines sa Manila. Una sa tanan, daghang salamat sa inyong panahon, and this is an opportunity na may present namo ang among project na itungo namo na makatabang ni sa atong transport sector labi na sa Osaka City. So, kabaluhan na tanan na daghan kayong transport driver na medyo nag-isod tungkol sa pagtaas sa fuel. So, kami bilang sa transport leader, so nag-una jud kung unsay maayong solusyon para sa kaning crisis nato karon. And today, we are excited to introduce one of those solutions, itong E-Sakay, e-tricycle program, which aim to provide a clear, more affordable, more sustainable mode of transportation for our city. At this point, it is my honor to introduce my son. And naatuloy akong mom, na si Lucille Maglasan, and akong dad. Sa akong dad, siya mo sa later siya mo explain. Okay. May-explain sila po later para sa technical e-tricycle. And akong anak, ikalawang anak na ako, si Lance. So siya mo yung present sa inyo kay actually before naman background, nagpadagan ko og tricycle, Cherry's tricycle. Way pa, dugay na to mga 2000 something, 50 kabog ako. Well, nakita dyan lang ko na nakatabang to ako ang tricycle. Eh, naghanong tayo mga nalahubog sa tanggol sa una. Then, nakauna-una ko na, gusto ko na magpagtabang na every time
na kay Boy, siya rin nga nagkaipong ka ng pang-inom, pang-tuba. So mo to, naka-una-una ko before na magpadagan ng tricycle. Doon din kayo may sikat-sikat ba? So, ma-appreciate yun ang health sa mga tao po. So, nawala man to siya kay medyo nagkuha na lang ito, nag-concentrate na po sa kanyang that time. So, karon nibalik na ko akong mga anak dili sa ato and then akong anak one day nagkuhaan siya na ma, may tungod lagi aning nag-active man ko sa Manila sa transport sector side. So, nakita dyan may ka ng tayo, nakita dyan may solusyon para sa crisis karon. So, nag-a-attend ko mga meetings sa mga transport sector, and this one is isa po sa mga solusyon. So, ako anak nalipaysan ko kay siya dyan nag-initiate na what if ganito, gagawa tayo sa atin na ganyan-ganyan itong e-tricycle, siya nag-research and everything. And with the innovation sa ako ang dati. So, morning, na-came up with that. So, ako i-introduce ninyo ako magsan na kumuhoy mo present sa project na mo. Thank you, Lance. Mayong umaga sa inyong tanan. At mayong punta sa inyong tanan. Ako si Marisis Projector daw, dali. Ako ang i-present ngayon ay Electric Tricycles, Sustainable Transport Solution for Ozamis City. This supports electric tricycles and 5Ms. Driving sustainable mobility for a Malinawon, Malabuhon, Umanbayon na nasa Luzon Occidental. How? By transforming traditional tricycles into electric-powered vehicles, we create transportation system that is cleaner, more affordable, and more inclusive, advancing the vision of Nusa Mesnon, Magpuyong, Malinawon, Malabuhon, ug Manibaya. So ako, Lance, I am 22 years old and nagtapos ako ng senior high sa USC. And karon nag-aaral ko marketing diha sa LSU. And I'm 4th year. Nag-reside ako sa University. So, unsay problema na ito? Ang problem ay for environmental concern. Ang 1.5 billion ka tricycle na nagamit ng gasolina adunay dakong kontribusyon sa konsumo sa gasolina o greenhouse gas emissions. And for our regular tricycles, which is gasoline powered, dili siya aligned sa SDGs. Atong SDG 3, good health, SDG 7, affordable clean energy, SDG 8, decent work, SDG 11, sustainable cities, and SDG 13, climate action. Dito sa Ozamis City, nakakay regional opportunity. We want to put Ozamis City as the pilot site for a scalable, eco-friendly transport solution with the expansion potential across Misamis Occidental. As for economic challenge, ang mga tricycle driver nag-atubang o financial nga kabugat tungod sa taas o dili stable na gasto sa gasolina o operasyon. What is our initiative? We want to transform tricycles from gasoline-powered to electric-powered systems. We want to promote safe, affordable, reliable, and energy-efficient transport. We also want to reduce fuel dependence and support driver livelihoods. We want to advance SDGs and position Ozamis and Misamis Occidental as leaders in eco-friendly transportation. So,
Ganyan ang proposed unit na to. Sorry, hindi lang makita kasi may technical difficulties. It uses 60 volt, 45 ampere, 2,500 watts motor, 9 disc brake. Ang max load ay 450 kilos. And normally, ang mga NWOW or usual electric vehicles, 45 to 60 kilometers na ang kaya. Pero sa among innovation, umaabot siya 100 kilometers minimum. City proper. Kaya umabot yan ng 130 kilometers. Taas ka, yun. Now, for the benefits, energy consumption comparison. Gasoline tricycles require 3.65 kilowatt equivalent energy per 10 kilometers, while electric bikes need only 0.45 to 0.56 kilowatt, demonstrating 60 to 87 energy efficiency. With stability, reduce operating costs and provide financial buffer against the unstable gasoline price fluctuations, supporting sustainable livelihoods. Now for the operating cost. Ang gasoline tricycle, for 10 kilometers, ang gasto ay 36.1 according sa study ng WWF Philippines. And sa electric tricycles naman, 6.41 to 12 pesos lang 10 kilometers. Dako kaayo ang diferensya. Not only that, pero zero emissions. May wala namang tubig na gigamit sa electric bike. So, kinsay mo benefit sa ilalim? Unahan na ako, commuters, potentially cheaper transportation fare, na for local communities, dagdag alternatives for public transportation, LGU and government, sustainable transport alignment. Pero ang main target na ako ay ang tricycle drivers. Kaya na 66 to 82 lower operating costs. Wala nang bayad ng tubig. Magkano ang tubig sa gawas? 200, 300 per day gasto. Kani, kurente lang, hawak pa na mo. Wala na yung maintenance cost. Hawak po na mo. Ang proposed boundary RAM na proposed na ako ay 300. Kung sa ikuban sa 300, katong unit, katong maintenance, katong charging. Ako sa driver, tabang na. Usually, sabihin natin, sa isang araw, makakuha ang driver ng 500, 600, 400. Malinis na yun. Wala nang gas. Pero kung wala nang gas bilhin sa gawas, umaabot siya ng 700, 800, 900. Ako ang computation. Malinis na. And ayun lang sa aking presentation. Ako nga pala si Lance Martin Espiritu, founder ng Isakay. Financer, si Ma'am Lucille. And ako ang Lolo, engineer, Galileo Baglasa. And ako ang public relations. Thank you. Okay. Kini ng project, yun lang muna na mo. Actually, niya yung si Banda, nag-istorya ni Governor. Niya, very supportive siya. Kami din mo, kanino sa fuel, mag-aganta sa bubod na sila ng Iran, sa news, hindi mo na po na okay na. Na opinion na wapang kasabot sa nuclear problem. Pero kanini nakatong iuna-una po kanini ang pollution dahil kanini atong siyudad so kailangan mga motor ng dagat sabang mo yun kayo no?
So, unang itabang ulit sa 5M ni Gobernador. He is very supportive. Kaya number one, atong niyaging adlaw, doon ako'y hapon o Koreano magbisita. Pagdahan nila ko sa amulang na amaze sila. Gusto nila magdala ng mga partner din. No? Then, ang ilang tuyo, usa ka na kong shipping company itong ang usa land-based. Kaya sa Japan o sa Korea karon, ang ilang mga trabahante sa barko, namin sa mga tayo, dili na mga kaibarko, itigulang na. Kanya sa Japan ron, ang ilang populasyon ng buko. Muna mag-hire sila o mga DH, mga caregiver, para sila mga tigulang, kaya kapon, pareho na ang Pilipino, basta Koreano, na ang ilang kung pagmahal sila pinikanan kwanto, importante nila. Muna, niyanin sila para ang OAT o MIT nag-partner o language. Kaya bisan pa, maayo, trabaho sa atong mga dinadulog sa Pilipinas. Kung di trabaho sa language, huwag niya sila magsingalan na lang inistoryahan. Last 2 weeks or 3 weeks before niya to si BBM sa Russia, gitawagan ni kaysa una daan ng partner sa Russian Federation. Sa kanungo siguro sa unang atunay, kaduha niya ni ang ambassador sa Russia, nibisita na mo, then sa syudad na to, dito sa Pagadian. Karon, ipalayo sila, gitawagan nila ang OIT o MIT na firma o cooperation sa Russian Federation. Ang una na mo ang language. No? Kaya bisan ganito, parintin ni President Putin, pag-introduce nga parintin ni President Putin, kapag yan ako, pag-is ako, nag-isot ko, sign language lang yun. Kaya katulang bubat sa Ukraine Ukraine o Russia. Kung ayaw na ang Russia sa Ukraine, ang mga sundalo, ang may tabot na una yun ang Russia o ang North Korea. So, importante ang language. Unang kami, kung ano kapit pa, nalipay kami nga si Presidente Marcos ni-visit yung Russia dahil number 1, ang tatong mga federation sa Russia na mga Pilipino, tanong mo, kibuyan. 2019, pagbisita na mo, grupo, dito sa Russia na yung mga kauban, mga businessman sa Cebu, na ako'y namin namin dito nga taga-Osamis. Hindi natin pag sa mga sistema. Tuwa dito, katrabaho from Singapore, kung siya dito, wala yung perfect. Tago-tago lang doon ito sila. Maybe napin sila o di pa kaya once mapirmahan ang MOA sa Pilipinas, bilateral o ng Russia, mukha na po sila o mga Pilipino o trabaho dito sila mula. Una importante, number 1 importante ang language before na o sila. Ini nga project kining ko. Sa development na to, kining nga siya ibigol na ikuan, introduce na ko. Kuan siya. Ako ning inubig kay katang mga ibigol ni mula ka na ang ilang kilometer na. 40, 30, 40, 50. Kanini nga ni-abot ni siya o 100 plus. Kaya ang battery sa usa ka battery,
5 ko, gidubli na ko. Umawag ang usa kasi hindi mo duha. Kaya kauna-una ko pagsaka sa gasolina, siyempre na ko sa eskwela, MIT, Quality Mas Manilero, may mas ka. No? So, na-problema ko rin sa matulak ang kanyang estudyante ng mahal ng MBT. So, okay, nalingkamot din na i-introduce niya. So, ang buhat ko na ni, ako ning isulayan, ang usa ka battery, 0. Gidrin yung layo. Gicharge na ko, ginamitan na ko o check meter. Ang iyang konsumo sa kuryente, 2.7 kilowatt. I-multiply mo, tagpilang kilowatt na lang ito. 7. Ha? 11 plus. Oo, tagpilang, 13, 12. 11. 11, i-multiply mo na pila. 22 pesos. Pero na 11, may po yun, 12. Si Kapin. Ibutang na ito 13. O, 13. Pila? Times 2.7. 30 eh. Pila? 2.7 times 13. O, 32.40. Unya, duha man ka baterya times 2, pila? 4. Oh, 64. Sa 100 kilometers, 64 kilometers ang nagano. Libot-libot na rin sila. No? Okay. Pila ang gasolina ron? Sinta. So, makatipid yun. Dahil, pananglita, sige yung biyahe. Magputami o itawag ko battery cabinet. Katong battery, kinargahan na let's say, o sa battery cabinet, pulo ka buok ang stock. Sa terminal, merkado, diris ng 90, sa akong amigo, akong kuya, diyan sa MIT, magputami o cabinet, another pulo o 20. Katong battery, i-charge na tudaan. Pag mahugdan gani, muna gitawag og battery swapping. Dili na ka mag-charge. Ibaylo na lang, ino, katong battery ato, ibaylo, kuha ka o kinagandaan. Okay. Ano na ikuan? Kaysa pagto ka mag-tubig, mahal tayo. No? So, kaning ang proposal, during present sa nalimot na present dito sa Sanggunian, ang ilang pangutana, i-rehistro pa ko sa LTO. Kaning niya, itagan na lang mo, may karoon ng summer, kumanin si ASIC, Ilacanilaw, ang hit sa LTO sa Manila, bumisita ang kanila mo, kay mag o kanang informasyon kay kaning traffic accident grabe isang asa dagan kayo siya akong mga empleyado nangabangga o motor mga estudyante dahil graduation na ay mga ingon di ka graduate kay kamatay kamang bago na rin mga disgrasya. Awareness, traffic awareness mo si ASIC Ilacanilaw. Among iimbita para mo-urgent sa mga estudyante para mag-guide, high school o college, para mag-guide o kung sa traffic rules. Daghan kayo. Daghan kayong driver na wala kaibaw kung sa ikuan. Wala seminar. Muna yung ikuan doon. Kasagaran nga kuan, kasagaran Manila dili lang sa kuha, sa Manila. Ini open mo sa TV, pila ka mabangga.
Pila ko mga matay. Dili lang motor, truck. Kaya number one, lack of education. Muna problema. Muna kami sigibing ka istorya kaysa pagkatian ko na mong eskwela ang sekretary sa DOTR mo ito. Si Secretary Lopez, mo speaker. Para at least kita mga lugar na ato gibuyan matabangan ang mga tao. Daghang mga muna gani nag-eskwela kaya nag-aawag ang environment institute sa driving. Tulong ka traffic police ka ng trapon. Silang tourist, pagkaubang tourist. Pag mga nag-eskwela sila, sige din yung tanong ko, huwag din kawawin sa traffic rules. Karon, kabawa na sila, o. Kaya daghan, karon na rin, isa mga NTO, mga kwan, daghan mo namin, wala pa mo kayo waivers sa traffic rules. I don't know, ako, waivers makuha ng traffic rules, no? Hindi na nato mag-realize kasi Joseph na ta. Okay. Karon siguro kay nagsinya sa mga sirigal na si sirigal nagpagapan naman ako si Ma'am Lucille na po. Dayon, kung naamay akong i-display na pwede ninyo i-test drive. Ay lang ninyong ibangga. Natin ay tulong na pumigil na napukas bao-bao, pwede na sa BIPA. Alam itong mag-grooving, pwede na siya. Tapo na siya. Kung yung magpakaka, ang katong kumantong na nagandagagwata, napon siya yung auto na kamay na import na siya. Ang import ko sa opisina. So, ako tawag ang akong kapika sa kinabuhi si Ma'am Lucille para magpahayag, no? Ako na itong istoryahan ko sa Captain Juan sa Nakikan, si Kuya ng Pululan na unahon na ito ang dito sa istoryahan na ito, Kuya. Kaya yung sunod sa klase, Kuya itong ano, ha? Okay, nakatama ko ta. 3 years na ito, 3 years. Dahil yun, ikaduha ko, kaning, ang kahuna-huna ko rin na nag-drive yung sikat-sikat. No? Luoy kayo na sila. Kaya sa ato lang din mulahan ka, kay tungkol sa kapusok sa koleksyon ni Gobernador, one time imbitan mi niya. Kaya kung misis mo may sa RDC dito sa Orquita, ang guest niya si Secretary Lobe Santos. Siya ang in-charge sa NAPSI, National Anti-Poverty. Siya ang iyang department mo'y nagtutok ng mga senior citizen, mga officer folks, na unsay matabang para maalibin ang mga public. During atong pagbisita ng kailang may na ang ito naimbitahan na mo siya dito sa MIT Comunity. Na-signing na diyan si Mayor. Nag-signing may o partnership sa NAPSI. Ang NAPSI, mutabang si Mrs. na po ng hospital. Nag-combine ang NAPSI, TISDA, DSWD, o DULI para magtabangan ng mga pumili na ito. No? So, si Mrs. na po mo explain na dahil ikaw na po rin. Thank you. Good morning. May buntag ka ng pagkanan. Sa itong kuan sa Usami City. So, salamat kayo sa ngayon na kami karoon, nagikuman, o
o makikinabi o unsa ang mga butang na pwede ang mga institusyon makakapag-usap sa mga kausunan. So una, ato islutan katong i-discuss sa ako about e-vehicle. So kaming e-vehicle, kung ato ikumpara sa mga motorcycle na nagamit ang mga gasolina, makita rin nato na bisan pa o gunay mayroon mo ang ato ang mga owner sa mga tricycle motor na nalutang na makabayad hapon sila kung ang i-vehicle ang mayroon. Tungod, lower cost, walay maintenance. So, hindi pa rin sa mga motorcycle na kinahanglan mong kapital ka sa gasolina, mag-set aside ka sa maintenance na ang pag-laing mga valuable like mga spare parts no, sa maintenance. Pero ang i-vehicle, wala mga maintenance na ato ang i-maintain o bigay ang ilang mga battery. So, ang eskwelahan, we're thinking, no, na karoon, magsulat na, mag-apply ta o e-vehicle servicing NC2. Kaya bago nanin, ang atong nasa una, automotive, NC2, EIM, NC2, pero kaming electric vehicle, NC2, bago ni, para makaibaluta, o unsang ako na ito pag-maintain, o unsang ako na ito pag-gamit sa ato ang mga e-vehicle, may mga naman din ang sa modern, o padulong na magdadihan. And aside from that, dili lang ang mga bana na mag-drive sa e-vehicle. But ang atong mga pamilya, apil sa ilang mga asawa, pwede nato i-train nato sa laing na program. Tungkol kay si ULT, nakapartner ka sa National Anti-Poverty Commission. So, ang NAPSI, hindi ko sa direct na muhatan o budget. But, ang utabang ng mga members sa mga basic sectors, including sa mga drivers, patient folks, mga farmers, mga senior citizen, or one poor, ang ato ang DOLI, ang DSWD, o ang ato ang TESDA. So sa TESDA, ano na tayo mga lain ng mga programa na pwede na po i-introduce po sa inyong mga pamilya, sa mga asawa, o sa inyong mga anak. Kung mahuman sila sa training, si DSWD mo imuhatag sa inyong mga kinahanglanon during sa training, transportation, meal allowance during sa training. Si DOLI, uman sa training, mo imuhatag o mga starter kit na atong sundan kung padulong na sa paghimo o sa employment o entrepreneurship. Kung maghimo tagamay nato ng mga negosyo, so si DOLI, manghatag nato anak ng mga starter kit na ang sa program na DB na program na makahatag sila. Ang TESDA, makahatag po o hiling mga suporta sa nagkanlain ng mga training. Labi na, kano sa ito ang mga pamilya, sa ito mga asawa, ato silang i-educate, i-train na ito about cookery, bread and pastry, housekeeping. No, kay who knows? Pag nila ani, pwede naman nato sila makatrabaho sa atong lokal. Natay dagang mga gwapo ng mga hotel diri. Natay dagang mga gwapo ng mga restaurant, mga coffee shop. With that, makinahanglan na silang makatrabahante. With the proper training, proper orientation, proper attitude sa ato ang mga graduate, minigtis na program nato, makakuha din sa trabaho. Tungkol kay duha na ang purpose. Kung mukuhatag mga TESDA program training, duha lang ang purpose for employment or self-employment. For employment,
si OLT maka-facilitate o tabang paghatag o trabaho. Kung self-employment, mauna nga makatabang si Dolly paghatag o mga starter kits o galing mga puhunan para pagsugod sa mga katumay na negosyo. So, mauna ang restaurant. Since dinhi sa atong syudad, daghan na kaayo o pakinahanglan mo. Dili na kinahanglan na atong mga graduate ato na ipadala sa ilalim na lugar. Dili na kinahanglan na atong mga graduate sa testa ato ipadala mga laing nasod. Tungod kay dinhi lang sa Misamis sa Occidental, dako na kaayo improvement in terms of tourism, no? Sa infrastructure, kailangan mapunday program, mga masonry, carpentry, construction painting, EIM, plumbing, naataan na naman program sa OLT. So with that, ato lang tingali ikaw sa mga barangay kapitan na ato unahon identify ang ato ang mga sako nga nagpuyo lang, wala mga trabaho para sa balay. Kung sa may gusto ninyo, gusto ba mo nga matrabaho? Gusto ba mo nga mahimong gagmay na negosyante? Di mag-training ta. Kaya kamo mo ay priority. Ang drivers are one sector nga appeal ni ining mga basic sector na tabangan sa NAPSI para ang ato ang kapobrehon, no, mahinayan mawala. So, na mga gobyerno karon, they are into partnership with the private institution, private sector. So, kaya kami, OLT, MIT, private sector money, and then member po ni sa piling CSO, Certified Society Organization, Civil Society Organization, sa Usami City, Usami sa Occidental. So, ano na tayo obligasyon na mutabang kita sa ato ang mga less fortunate brothers and sisters. So, ako na lang yun yung diwasono kay dala na lang po ni kampanya. So, si OLT, si MIT, si OLT, mag-offer na karoon ka ng mga program na pang-cruise ship, pang-barko. Lagi na sa mga babae, mga lalaki, na gusto mo sakay o cruise ship o musakay o mga barko. O mahimo mo mga stewardess. Kaya na naman ko graduate, mahimo mo sa mga stewardess. Because nipuhas by tourism. Ang kubani ko ang sa akin. Ang nakuha o hospitality management is HM na ni Karon, o di sila kasagaran na atong nagutang sa mga cruise ship. Ang atong mga graduate sa tourism, mo ni nagutang sila sa mga aeroplano, ang ako'y mga graduate na nasa PAL, nasa Qatar, Airlines, sa nagkain na. So, salamat sa Ginoo at nakatanaw sila. So, ang MIT po, into maritime education na dita. So, kung maritime, bago ni hapon, kasagaran, kinsa man ang magagbalay ng mga lindol, kinsa man ang mga sakyanan ng mga guwapo, no? Kasagaran, iwan mga siman, nagtrabaho barko. So, ibig sabihin, dagko ulit sa program, no? Kaya, di lang na maniwala sa ordinary seaman, pero ako sila i-encourage na mag-take sila ng examination ang tunay mo sa kapitan. Kaya ang kapitan dalo ay sweldo na binasa mga international na sa 10,000 to 12,000 to 50,000 US dollar every month. Muna ilang sweldo. So, kita, instrumento lang ta sa ilang mga dampo. So, si MIT, OLT, naghatag ka o free tuition para sa mga first year, first semester na estudyante nga mo eskwela sa itong mga institusyon. Kinahanglan lang na doon na sila i-maintain na gamay na grado. Nga naman, i-maintain ang paglato ang ilang grado. Kaya panahon po sa interview, makalusot po sila. Kaya kung ato lang po sa eskwelahon, nabisan lang po 75, 70 lang po na nilang makuha, panahon na na interview, panahon na
doon evaluation, assessment, o dili po sa makapasar, sayang lang ang panahon na ilang giiskulahan. So, ako sa encourage na pinahanglan, kani 80% o 85% kung unsay naa sa ato ang manual o na i-maintain sa mga bata. So actually, daghan mga bata na natamaan nato ang program na naghatag ta o institutional scholarship. And aside from that, doon na po may scholarship sa DBP. At karuan, itangaan ta sa Development Bank of the Philippines, national, kung ang kami ka private institution in the whole Philippines, tulo lang. Usa si MIT sa Mindanao, na usa sa Visayas o usa sa Luzon. And all the rest, mga public government schools na itagaan nila o scholarship. So, salamat sa Ginoo ka naapil ta ang ilang programa, kayo na tayo 40 kabuo, karoon ng mga estudyante na natabangan. Magandang usap gayon ang programa ni Governor Nominal. One family, one profession, one professional. Kayo na may graduate, amin. Ang mga graduate, pag OJT na nila, kaya itong OJT, Manila, sa Cebu, sa Boracay, gisaanan na sila, manili na sila, manita o trabaho, tungkol kay i-absorb na sila sa mga different companies. So, mga nga, kanina mga programa, kung pag tinabangay lang yun, tanan, o niya, labi na yun ang mga barangay kapitan, kaya kamo may amahan yun sa inyong lugar, tulunan lang mo'y mga plano saan yung pagtabang sa mga pamilya na nabilong sa inyong community, no? Mahimo ang inyong komunidad na usa na model ng community. Tungod kay ang kaubrihon at ang napukan. Doon na tayo mga pamilya na nakatrabaho na, sa una, deserve kaayo, karon ay mga anak na nakatrabaho na. Kung mga anak na nakatrabaho, ina na po isupunta na nila mga isuol. So, na nanahimo na nga ang pamilya, usa na yung pamilya na hamugaway. O makakuha na sa ato ang pinanag-environment sa ato ang syudad na magpuyot na Malimayon, Malinamon, Malabuon. So, kini mo na rin ato ang panahon na makatabang pa sa ilahan. So, balik ta sa e-vehicle. Ang e-vehicle, kung saan na mo pagtabang sa institusyon ang e-vehicle sa mga drivers. So, pwede na rin siya mahimong sa e-vehicle shuttle vehicle sa itong mga estudyante. So, magbutang si engineer o usap ka charging station, swapping sa eskulan sa MIT o sa OLT, kay kamungan may madalas ang mga estudyante, kay anong nag-amo ko ninyo na una, pero kay ang mga bata, ako ang mga empleyado, nag-iwan na yun, nalisod na yun, sa nataas sa kasilina. So with this, matabangan usap nato na ang ato ang mga estudyante makapadayon sa ilang pag-eskwela, nga dili na kaayos na maglisod sa ilang transportation allowance na may i-vehicle na dili na sama kamahal unya sa litihan. So with that, ako lang kong ipaabot sa tanang ng mga barangay kapitan, kung naginangan mo mga kapitan o amo ang magbibitan mo for orientation sa inyong mga barangay, tapos ninyo dito, willing din mga orientation, naglabi na yun kanili pagwag na itong mga life skills training. Kaya kung na tayo nindot na mga skills, na tayo nindot na mga income, di kung sa manato paggamit, paggasto. So, usa ko na siya kaya include nato sa atong training, financial literacy. Naatay
pa'y mga problema sa karsada, mga away-away. Gabi na sa mga customer, tuduan sa mo sa akong pagdalaana ng customer service. So, tuduan sa mo, labi na sa mga driver, health, o ato ang sanitation. Naasan na, part na sa lifestyle training. So, dagan kayo o makatunan sila na unya pohon, mahimo tang instrumento, mahimo tang blessing sa ilang kinabuhi. Kung iangat sila, successful sila, dili yun nila malitan nga kamo, ng mga barangay kapitan, na nagtabang usab sa ilaha. And then si OLT, si MIT, will be your partners. So salamat kaayo, may buntag, and God bless everyone.